Good morning guys. So muli ay maaga tayo ngayon na magpupunta ng gym. Ito ay dahil Lunes ngayon. So Lunes may flag raising ceremony. It means obligado tayo na mas maging maaga kaysa sa the usual na pagpasok natin sa opisina para makadalo sa isasagawang flag raising ceremony. Pero bago yon ay usapang politika lang din muna tayo. Lalo na dito sa kalagayan ng politika dito sa Caloocan. Yaman din lang na ako ay napadaan dito sa campaign headquarters ng congressman-elect namin dito sa 2nd District ng Caloocan na si Super Congressman Egay Erice na nagawang talunin ang aming incumbent congresswoman Mitz Cahayon. Siguro for the context lang, by the way, si Egay Erice, para sa mga hindi taga-Caloocan, siya po ay isang veteranong politiko dito sa Caloocan. Naabutan ko ito noong 90s nung ako ay nagtuturo sa isang eskwelahan dito sa Caloocan na aktibo sa aming mga PTA meeting. Siya po ay, nung panahon na yun, noong 90s, siya ay konsehal ng bayan, konsehal ng siyudad ng Caloocan at naging congressman, kung hindi ako nagkakamali, noong 2001, 2004, tumakbong mayor pero natalo kay Echeverry. Tapos nagbabalik congressman noong 2007, natalo kay Mitch Cahayon. Tapos naging vice mayor noong 2010 at noong 2013 ay muling nakabalik sa Kongreso hanggang 2019. Tinalo niya yung last term, magla-last term sana, na si Mitch Cahayon. At noong 2022, tumakbong mayor, natalo kay Along Malapitan. At itong 2025 ay matagumpay na nakabalik muli at muling nakuha yung pwesto sa Kongreso para ikatawanin ang 2nd District ng Caloocan sa incumbent na si Mitch Cahayon. Si Mitch Cahayon din ay hindi na rin naman bago sa politika, naging konsihala namin, tapos naging congresswoman sa panahon na kung saan na hindi congressman si Egay Erice. So noong 2007, 2010, at nabigo lang siya ng 2013. Tapos nung tumakbo si Egay Erice ng 2022 na mayor ay nakabalik sa Kongreso, sa House of Representatives at nitong 2022. So ang tanong ng marami ay paano na muling naagaw at muling nakuha at muling nanalo ni Egay Erice dito sa 2nd District of Caloocan City. Anyway, sa kabuuan, parang sinasabi ng iba, kahit ako mismo sabi ko, parang mahihirapan si Egay na talunin si Mitch Cahayon. For obvious reason, una ay nasa advantage si Mitch Cahayon dahil nasa kanya ang advantage ng pagiging incumbent. At sa pagiging incumbent, of course, may rekurso, may resources na gamit-gamit yung rekurso na mayroon ang gobyerno. Ikalawa ay may pagtingin na malakas si Mitch Cahayon at malapit kay Speaker Romualdez. At kung malapit ka kay Speaker Romualdez, ang isang konteksto ng marami ay, of course, babahain ka ng mga ayuda tulad ng AKAP, AIX at iba pa. So, yun yung isa. Kaya tinitingnan na yamado si Congressman Egay Erice, kung kaya sinasabi ng iba, parang malaibo na talunin niya si Mitch Cahayon na nung panahon na yon ay nasa bentahe ng ayuda. Kaya nga parang, paano kaya tatalunin ito ni Egay gayong wala naman siyang maayos na, sasabi natin hindi niya kayang pantayan yung rekurso ng pagiging incumbent at yung rekurso ng tinatawag nating pagiging malapit kay Speaker Romualdez. So yun yung isang konteksto. Pero nanaig si Egay Erice as veteran na mas veterano bilang politiko, mas naging tama yung kanyang messaging, mas naging tama din yung kanyang estratehiya dahil alam niya na hindi niya tatalunin si Mitch Cahayon kung sasabayan niya ito sa pagbibigay ng ayuda. Hindi niya mapapantayan yung ayuda na ipinagkakaloob na mayroon ang incumbent. So ang naging messaging ni Egay Erice, sabi nga nung kausap ko kahapon, ay i-discuss yung mismong
problema doon sa pagbibigay ng ayuda. Una, sabi niya, masyadong ginagawang timawa yung mga second district, yung mga taga-Caloocan doon sa pamimigay ng tinatawag nating ayuda. At sabi niya, mga ilan ba sa inyo ang nakatanggap na ng ayuda? May nagbago ba sa buhay ninyo? So ang sinasabi niya, bagamat mainam at okay naman ang ayuda, pero hindi dapat na doon lang natitigil. Kasi kapag natigil doon, sinasabi niya, hindi rin magbabago ang buhay ng marami. Ang susi pa rin ay isang tunay na pagunlad dapat na Caloocan para makapagbigay ng trabaho, para makapagbigay ng kabuhayan sa bawat sa kung ganun ay hindi aasa ng habang buhay sa ayuda. Sabi niya pangalawa, binidiscuss niya rin na yung ayuda, sabi niya ay nagiging dahilan din para maging source ng corruption. Hindi man siguro mula doon sa incumbent congresswoman, sinasabi niya, yung mga nagmi-middlemen dito, particularly mga kapitan, mga kagawad, at kumasaklap pa, sabi niya, pati mismo mga tanod na kung saan ay tumutulong para mailista ang pangalan natin na kasama sa ayuda. So sabi niya, nagiging source din ito ng corruption. So yun yung isa sa mga tinalakay ni Egay Irice. At sinasabi niya, may problema kung ganito lang iikot yung ating buhay doon sa pamimigay ng ayuda. Tingin natin isang tamang messaging ito na dahil hindi mo kayang sabayan, so kailangan mong ipakita sa publiko na ang tunay na pag-unlad ay wala sa pagtanggap ng ayuda. Sinasabi niya, ang tunay na pag-unlad na dapat tatamasain natin ay yung tinatawag nating pag-unlad na kung saan ay mabibigyan ng pagkakataon ng bawat isa na paunlarin ang ating mga sarili. Yun yung isa sa messaging na sa tingin ng aking kausap kahapon ay tumalab ng husto nung maging Congress para talunin ni Egay Irice si Mitch Kahayon. So second ay maganda yung messaging, di ba? Ang buong tema ay super congressman. So therefore ay as a super congressman, makikita natin na pinapakita niya na sa mahabang panahon ng kanyang paglilingkod, marami siyang napagsilbihan, marami siyang naipatayong mga eskwelahan, maraming mga naipatayong kalsada at maraming iba pa. So ito yung isa sa mga naging bentahe. At sinasabi niya na ang kanyang paglilingkod ay hindi simpleng pamimigay ng ayuda. So ito yung magandang kwento ng tamang messaging sa kampanya. At of course, na dapat tambalan din ng magandang performance ng mga nagdaang panahon. Ito yung dahilan kung bakit nagawang talunin ni Egay Irice ang ayuda politics na mayroon ang incumbent congresswoman namin na si Mitch Kahayon, na naig yung mas magiging veterano niya at pagiging strategist doon sa tinatawag nating kampanya pro 2025 elections. Yun lamang guys, at punta na muna ako sa gym at magsisimulang mag-workout at para makapunta at makapasok na rin sa opisina. Mabuhay kayo at maraming salamat.